Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng ilang opinyon at mga tanong na rin patungkol dito sa latest development ng kaso ni Percy Lapid at syempre itong si General Bantag. So kahapon lamang ay naglabas na ng subpina ang korte para kay General Bantag. Subalit yung pinadala yata ng subpina dun sa address na nakalagay doon ay wala si General Bantag at siya po ay nasa Baguio. So napanood nyo naman pong lahat ang balita itong mga nakakaraang araw at masyado namang hahaba yung video. So, katulad po ng pamagat diyan sa taas, sa bungad, magbibigay lang tayo ng ilang katanungan dito sa mga naging kaganapan sa kaso ni Percy Lapid ditong mga nagdaang araw. At siyempre, magbibigay tayo ng komento at mga tanong tungkol nga dito sa kaso na to. So, kung inyong maaalala o napanood na sa mga paborito nyong mainstream media, sa panig po ng DOJ, NBI at ng kapulisan ay lagi sila naglalabas ng mga pahayag patungkol nga po dito sa kung papaano nadawit ang pangalan ni General Bantag. So, kapares po nung una kong video na nagkomento ko patungkol dito sa kaso na to ay bumase ang kaso na to sa mga testimonya ng mga direktang taong involved dito sa kaso na to. Yung mga gunman at di umano yung natitirang isang middleman na nagbayad o nag-arrange ng pagpatay kay Percy Lapid. So, nabanggit ko rin sa una kong video na kung ang testimonya lamang ng mga tao na to ang pagbabasihan, NBI na rin po ang nagsabi na kung ang pagbabasihan lamang po nito ay ang mga testimonya ng mga nasabing suspect ay medyo mahihirapan silang idiin. Ganun na rin ang salita nila idiin si General Bantag sa kaso na to. At parang madagdagan pa ang ebidensya na maaaring magamit ng DOJ at NBI laban kay General Bantag ay binisita nila itong isang isang lugar dito sa malapit sa New Bilibid Prison. Kung hindi po ako nagkakamali, katabing-katabi lang daw ito ng quarters ng Bucor Chief. So doon sa lugar na yon ay may malalim na hukay. At hina-highlight nila itong hukay na to dahil di umano sa salita ni DOJ Secretary Remulla at Katapang. Hindi ko lang alam kung sinong una nagbangkig, no? Pero malamang si Katapang yung bagong pumalit kay General Bantag ay di umano ang silbi nung hukay na yon ay gumawa ng underground papunta doon sa kulungan sa Bilibid. Gagamitin ito para mapatakas yung mga high profile inmate o kung sino mang kriminal doon na magbabayad ng tamang halaga sa Bucor Chief. So, ini-establish nila na ang naging dahilan
ng pagkamatay ni Percy Lapid ay korupsyon. So, pinalalaki nila itong ebidensya na to, binibuild up nila at dinadala nila ito. Katulad po ng pamagat title sa taas, sa korte ng pampublikong opinyon. Ikaw po yun at ako. Hindi pa po nila dinadala o hindi pa po nag-uumpisa sa totoong korte yan. Ipinipresenta lamang po nila ngayon yan sa korte ng pampublikong opinyon. Nang sa ganon, mapaniwala nila ang publiko na yun talaga ang naging dahilan ng pagkamatay o dahilan at nag-udyok di umano kay General Katapang para ipapatay o iutos ang pagpatay kay Percy Lapid. So unang tanong natin diyan, doon na lang tayo bumase sa hukay. Hinukay yon, di umano, sabi ng gobyerno, sabi ng mga otoridad, para maging daanan ng mga tatakas na preso o mga high-profile inmate. Hindi ho ba parang napakalumang pamamaraan na po yun? Gagawa ka ng ganong kalalim na hukay, ganong kalaking hukay para lamang magpatakas? Samantalang sa mga nagdaang balita, naglalabas-masok ang mga illegal na bagay diyan sa New Bilibid Prison. Alak, cellphone, barel, droga, pati mga kubol na ginibanan noon panahon ni Pangulong Duterte ay nagbalik na naman sa loob ng Bilibid. Hindi po ba dapat kung kakasuhan nyo rin lang si General Bantag, lahat ng opisyal diyan sa New Bilibid Prison ay dapat din kasuhan sa laki ng mga illegal na kontrabando na nakapasok sa New Bilibid Prison? Imposibleng hindi alam ng mga superintendent yan dyan, ng mga bantay, ng mga empleyado ng New Bilibid Prison, yang mga illegal na bagay na yan na nakapasok sa New Bilibid Prison na yan. Bakit si General Bantag lang at yung Solweta ang tila nadidiin lamang sa kaso na yan? Hindi po ba dapat lahatin na yan? Abay, napakatagal na pong balita niya, napakatagal ng issue. Pero hindi masawa sa wata. Bakit? Dahil halos lahat, kung hindi man lahat, halos lahat o nakararami sa mga opisyal dyan sa New Bilibid Prison ay nakikinabang dyan sa mga illegal na yan na pinapapasok sa New Bilibid Prison. Dapat hindi lang si General Katapang, si General Bantag at si Solweta ang makasuhan. Dapat lahat. Para bang nasisegregate yung dalawang tao na yun Isa pang tanong. Napapansin ko doon sa mga interview kung minsan may mga nasisingit na baka naman may mas mataas pa na nag-utos kay General Bantag na ipapatay si Percy Lapid. Sino po ba ang pinatutungkulan ninyo? Si Presidente Duterte po ba? Gayong alam na alam naman po natin na kung pagpapapatay din lang po na mamamahayag, sa panahon po ni Duterte, dapat ginawa na yan. Di ba? Isa pa, hindi po ba kaya nyo pinipilit o isinisingit na may mas mataas pa na nag-utos kay General Katapang para isa katuparan, di umano, yung pagpatay? Dahil sa meron kayong isang mataas na personalidad na gustong siraan, dahil alam na alam ninyo na sa 2028 maaaring siya ang susunod na maging Pangulo ng Pilipinas. Huwag na po tayong maglokohan. Alam na alam naman po natin kung sino yon. President Duterte, Vice President Sara Duterte.
So, para bang nakikita ko na ipinipilit ninyo na masangkot si President Duterte nang sa ganun, masiraan nyo si Vice President Sara Duterte. Yun puna ko lamang po. Baka hindi po napupuna ng ibang kritiko yung aking napuna. Pero magkaganon man, tinatanong ko lamang po, maaari niyo po sagutin. Dito naman po tayo kay General Bantag. Wala naman ako masasabi kay General Bantag. Talagang wala, may katok. Hindi ko alam kung katok o tapang. Pero kung siya po ay na-issuehan na ng subpina, alam ko wala na po siya sa poder para mag-demand ng kung ano-ano. Mas mainam na po siguro yata na harapin na po niya yung subpina na yan, yung kaso na yan. At para mapatunayan niya sa korte ng pampublikong opinyon na talagang wala po siyang kinalaman diyan sa kaso na yan. Harapin niya na parang lalaki talaga. Huwag niya siyang mag-demand na kailangan mag-resign si DOJ Secretary Remulla dahil hindi po mangyayari yon. Napakarami na pong pangalan ang nadadamay sa kaso na to. Sa tingin ko, dapat humarap na po siya dyan. Ikalawang tanong ko sa kanya, yung nabanggit na hukay, binigyan niya ng katwiran yun. Na kaya niya ipinagawa yun, para maging swimming pool, diving pool yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, dahil mahilig po siyang mag-scuba diving yata. At yun ang purpose ng butas na yon. Ang tanong ko po diyan, yan po ba ay pinondohan ng gobyerno? Parang napakaluho naman po. Tama po yung nasa panig ng nag-iimbestiga, napakaluho. Kailangan maimbestigahan po yan. At kung yan ay pera po ng gobyerno, may mga malalaking tao din po ang masasangkot yan. Dahil hindi naman po pwedeng maglabas basta-basta ng pondo para lamang po sa isang luho. Hindi po ba? Matatawag na pong luho yan. Bakit kinakailangan maglagay ka ng diving facility dyan sa tabi ng quarters ng Bucor Chief? Wala na nga pong pera ang gobyerno. Nagpapagawa ka pa ng ganyan. Inamin niyo po yan. Kung ito naman po ay pinondohan ng sarili niyong bulsa, makikwestiyon kayo. Saan niyo kinuha ang pera na ipinangpagawa niyan? Baka makasuhan na po kayo ng korupsyon yan na siyang ginagamit po ngayon ng ayon sa salita ninyo, mga kalaban ninyo. Korupsyon. Maaari din po yan maging dahilan para magpapatay ka ng isang tao. Yan lamang po ang katanungan ko kay General Katapang. So, dito ko muna po tatapusin ng video na to at sa mga susunod ko pa po mga video ay magbibigay ulit tayo ng komento kung may mga bagong development na lalabas. Pero sa napapansin ko, parang paikot-ikot na lamang po. Nagtatapunan na lang po sila ng akusasyon, kumbaga. At pinipilit nilang makuha ang simpatya ng publiko. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.